Kaya nga mga kapatid, tayo malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, alalaon bagay ang kanyang katawan. Tayo may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-anilangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Manalangin po tayo. Ama namin banal at dakila, kayo po ang likha ng langit at lupa. Salamat po sa nakaraang araw, linggo, na paggabay niyo po sa amin. Salamat dahil sa ganitong pagkakataon ay mayroon kaming Ama na malalapitan. Alam namin po, kayo po aming Diyos na buhay. Kayo aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Father God, nandito po ang inyong mga anak, ang inyong mga tinubos. Nandito po kami dahil pinapahiwatig namin ang paglilingkod namin po sa inyo. Pinapahiwatig namin po ang pagmamahal namin po sa inyo. Ama, kawaan niyo po kami. Samahan niyo po kami sa mundong ito. Ang dalangin din po namin sa aming sama-samang pananambahan sa umagang pong ito ay madakila namin po kayo. Maitaas namin po ang inyong banal na pangalan. Muli po, sa inyo namin pinagkakatiwala ang gawaan namin ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka Yahweh at karapat dapat na ikay purihin, kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila ipapamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo nakahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihan ipapamalita sa lahat ng tao ay aking sasabihin, ikaw ay dakila. Iyahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan, aawitan nila ng may kagalakan ang iyong katwiran. Tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po nating awitan ang ating Panginoong Diyos. Bilang kanyang mga anak, tayo ay lumapit sa Kanya ng may kagalakan. As we offer up our songs of praise and worship sa ating nag-iisang Panginoon at alalahanin natin ang lahat ng kamangha-mangha niyang mga ginawa. Let's sing of the greatness of our Lord God. I bless your name, O God, each day that I awake. From dawn to setting sun, your greatness I proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, O God. Your name will be revered by children yet to come, as generations sing of wonders you have done. Your strong and mighty deeds are always
Lord. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Let's sing forever without end. All creation will rejoice. Forever without end, creation will rejoice. When works of wicked men you finally destroy, your power will proclaim till Christ descends, and you will reign forever without end. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. And greatly to be praised. Tunay nga na napakadakila mo, Panginoong Diyos, kaya kami po ay lumalapit sa inyo at ibinabalik po namin ang pinakapataas sa papuri at pagsamba na tunay nga nakarapat dapat na ialay, Lord God, sa inyong harapan. Sambahin ka at purihin ka, O Diyos, dito sa inyong banal na tahanan. Sino makapagsabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makapagturo ba o makapagpayo sa Kanya? Kanino ninyo iahambing ang banal na Diyos? Meron ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit, sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Patuloy nating sambahin ang ating Diyos. And let's proclaim His greatness and His goodness, His glory and His majesty. Has held the oceans in His hand? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at His voice. All creation rises to rejoice. Behold our God. Behold our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come,
us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ng lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikalululhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Hesus Kristo ang Panginoon. Let's continue to offer up all our praises to Him who is the God of everything and the God of all. Praise to Him who reigns in love, who guides the galaxies above, yet begs to hear our every prayer, with sovereign power and tender care. In Christ the Son, the servant King, who left behind His glorious throne to pay the ransom for His own. Oh, praise to Him who humbly came to bear our sorrow, sin and shame, who lived to die, who died to rise, the all-sufficient sacrifice. Let us sing all praise to Him. All praise to Him whose power imparts the love of God within our hearts, the Spirit of all truth and peace, the fount of joy and holiness. To Father, Son, and Spirit now, our souls will lift, our wills will bow to You, the triune God we raise, with loving hearts our songs. To Father, Son, and Spirit, to Father, Son, and Spirit now, our souls will lift, our wills will bow to You, the triune God we raise, with loving hearts a song of praise. Muli, Panginoong Diyos, ibinabalik namin sa Iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Patuloy kang mapapurihan at maitaas sa aming gawain ngayong umaga. Nawa ang lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay maituon lamang sa Inyo upang maibigay po namin, Lord God, ang nararapat na ialay, Panginoon, sa Inyo. Muli, ang lahat pong ito ay aming inaalay sa matamis sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Amen.
Bigay po natin ating pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoong Diyos. At tayo pong lahat ay maaari na po makaupo. Ngayon, tinatawagan nating mga kids ng TCBC. Dito sa harap. Pag-pray po natin sila. Father God in heaven, kami po'y nagpapasalamat sa mga buhay ng mga batang ito na sa aming harapan. Ama, basbasan niyo po ang mga batang ito na sa kanilang mulang edad ay nakakasama namin po sa aming pananambahan. Dalangin po namin na i-bless niyo po ang kanilang mga parents at guardians sa kanilang pangangailangan, spiritual at financial. Ganun din po, nilalapit namin po ang mga teachers ng Sunday School. I-bless niyo po sila ng mga banal na karunungan para ituro po sa kanila ang tamang katuruan patungo po sa inyo. Dalangin po namin na samahan niyo po sila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po, mag-pray po tayo sa ating pananambahan, sa ating sama-samang concerns, ilapit natin sa ating Panginoon. Una po, continue praying for all our pastors, elders, Bible study teams, and our fellow brother and sister in Christ for giving us wisdom and commitments to follow His godly wills. Pangalawa po, please pray for our loving country in reuniting on political issues and to gain our national economic recovery. Pag-pray po natin ito.
Let's pray po. Ama namin, banal na dakila, nandito po ang aming mga prayer concerns. Ito'y aming linalapit po sa inyo. Nasaganang sa amin, ito po ay nararapit na ilapit namin po sa inyo. Pero Father God, your will be done, Lord. Kayo po ang masusunod. Alam niyo po ang aming katayuhan. Alam niyo po ang kahinahan namin. At alam niyo po ang best para sa amin, sa inyong mga anak, Lord. Father God, lumuhod po kayo sa inyong banal na pangalan. Naway ipagkaloob niyo po ito ay sa inyong kaparahanan. Muli po, sa inyo po ang kalwalhatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Let's stand po. At pakibuksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa Book of James, chapter 2, verses 14 to 26. Santiago, Kabanatang 2, talatang 14 hanggang 26. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May ililigtas ba siya ng ganong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang may suot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang may dudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ko. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Hibig mo bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang hihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, hindi ba? Diyay na makikita mong pagkalakip ng kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito, siya'y ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay kaibigan kong si Abraham. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik ng Israel at itinuro pa sa kanila ang iba pang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y ibinilang na matuwid. Patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Papuri po sa ating Diyos. Pwede na po tayo makaupo. Check. Magandang umaga po sa ating lahat. Magpapatuloy tayo sa aklat ng James sa ating message. At nakita natin nung mga nakarang mensahe na sinasabi ni James sa mga mananampalataya kung ano dapat ang ipinamumuhay ng isang mananampalataya. At nakita natin sa ating mensahe na sinabi ni James na meron dapat pakikinig ng salita at kapakumbabaan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Kung saan sinabi niya dito, dapat merong quick to listen, slow to speak, and slow to anger. At merong pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsasabuhay nito. Nung nakaraang linggo sa message ni Brother Melvin, ay sinabi din ni James na hindi dapat kayo nagtatangi.
ang isang mananampalataya, hindi dapat nagtatangi based on sa kalagayan ng isang tao. At hindi ka dapat humahatol ng walang moral basis o wag kang humatol sa iyong kapwa dahil ikaw din ay ahatulan ng Diyos. Yan ho yung nakita natin sa mga nakarang mensahe natin. At kung magpapatuloy tayo sa mga mensahe natin sa Santiago, makikita pa natin sa chapter 3, chapter 4, chapter 5, yung patuloy na paglalahad ni James ng pamumuhay ng isang mananampalataya. At sa umaga hong ito, yung binasa ni Brother Jerry kanina, kung babasahin natin yung buong Book of James, ito yung pinaka-key verse ng aklat ng Santiago. Kung saan sinasabi ni Santiago yung pamumuhay ng nagsasabi na Kristiyano, ngunit hindi nakikita sa kanilang mga gawa, ito'y patay, sabi ni Santiago. Noon, madalas nung nasa Manila ako, Monday to Friday, then pagdating ko ng Friday, sinasabi ko sa mga anak ko, maaga kayong matulog dahil bukas mag-jogging tayo. Ang problema dahil medyo pagod, napapasarap po yung tulog ko at madalas hindi natutuloy yon pag sinasabi ko sa kanila. Kaya pag sinabi ko sa kanila, may jogging tayo bukas, sinasabi nila sa akin, jogging tayo sa panaginip. So, hindi sila naniniwala kasi may mga times na hindi nila nakikita ito dun sa gawa. At yan ang nakita ni James sa mga mananampalataya na sinusulatan niya. Yung mga 12 tribes na scattered sa iba't ibang lugar. Kung saan nagsasabi sila na meron silang pananampalataya o Kristiyano sila, pero hindi nakita sa gawa. Kaya nga sa chapter 4, nakita doon na pag magpapatuloy tayo, nag-aaway-aaway sila. Nagsisilaan at may inggit. Tapos yung mga mayayaman naman, inaalipusta nila yung mga mahihirap. Hindi nila pinapasahod ng tama. Yun ang nakita ni James sa mga mananampalataya. Kaya binibigyan din ni Santiago na ang pananampalatayang hindi nakikita sa gawa ay walang pakinabang o patay. Kaya makita natin dyan, paulit-ulit na mga repeated words, yung pananampalataya, 7 times na binanggit dyan. Verse 14, 17, 18, 20, 22, 24, 26, yung pananampalataya. Then sumasampalataya, 2 beses din hong sinabi yan. At yung gawa, 6 times na binanggit sa ating text. At yung patay, 2 times na binanggit yan. So, makita natin dito na binibigyang diin ni Santiago yung mga binanggit niyang iyon na paulit-ulit. Tingnan ho natin yung ating text. Bago yan, manalangin muna po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito ng pagkakataon na kami makapag-aral ng iyong salita, Panginoon. Samahan niyo nawa po kami. Tulungan niyo kami, Panginoon, na unawain ito. At dalangin po namin na may pangaral ito ng matapat na ngayon sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon. Samahan niyo po kami sa ngalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Sabi ko ng James chapter 2, verse 14 to 26. Samahan niyo ako, basahin muli natin. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. May liligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisot, walang makain. Kung sabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbing yon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paanong maaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan
ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka sa Diyos na isa, di ba? Mabuti naman, ang demonyo man ay sumasampalataya rin, nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa inyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay tinuring ng Diyos na matawid dahil sa kanyang mga gawa? Nangyandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Dito'y makita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito'y siya'y tinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makita na itinuring na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din naman si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y tinuring na matuwid. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa, sabi ni Santiago. So makita natin na binibigyang emphasis ni James na kung nananampalataya ka, dapat yan may kalakip na gawa. Ngayon, ano yung mensahe sa atin ito? Sa ating ngayon na mananampalataya. Bilang mga mananampalataya, dapat makita sa ating buhay ang pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Kung saan yung key verse niyan ay yung verse 26. Sabi niya, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ang pananampalataya ay na tinutukoy dito, ito yung pagkakaroon mo ng ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At yung patay naman, ito yung walang pakinabang or walang kabuluhan, walang silbi. Yung sinasabi ni James na patay. Kaya, nung nakita ni James yung pamumuhay ng mga Kristiyano, na nakita niya, nalaman niya, ito ngayon ang question ni James sa kanila. Sabi niya sa verse 14, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman ninyo ito pinapatunayan sa gawa, maililigtas ba yan ng ganung uri ng pananampalataya? So 2 questions ang tinatanong ni James sa mga mananampalataya. Anong pakinabang yan nung pananampalataya ninyo? At maililigtas ba siya nung ganung uri ng pananampalataya? Sabi ni James. At nagbigay siya ng halimbawa patungkol sa pagtulong sa kapatid na nangangailangan. Sabi niya sa verse 15, halimbawa may isang kapatid na walang may suot, walang makain. Kung sabihin ninyo sa kanyang patnumbayan kanawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo binigyan ng kanyang kailangan, anong silbi nun? Sabi niya, anong silbi niyan? Ang tanong ni James. Sa konteksto ng mga Hudyo, dahil mga Jewish yung sinusulatan ni James dito, yung hospitality ho ng mga Hudyo, hindi maaari, hindi po pwede ito. Alam ng mga Hudyo to, nang nagbigay ng halimbawa si James, mapapaisip sila dahil kapag merong nangailangan sa kanilang mga kapatid, hindi pwedeng hindi nila ito tulungan. Makita natin yan sa story ng Bible, di ba? Pagka may nakita sila ng mga traveler at nakikituloy, tinatanggap nila ito dun sa kanilang mga tent, sa kanilang mga bahay, pinapakain nila, pinagluluto nila, pinagsisilbihan nila. So, ganun yung hospitality ng mga Hudyo. Kaya itong example ni James na ito, hindi maaaring hindi mo tulungan yung kapatid na nangangailangan. At hindi lang isang meal pag nag-prepare sila, habang nandun yung kanilang pinatuloy o yung kanilang bisita, pinapakain nila ito, pinagsisilbihan nila ito. At ganun hinalimbawa ni James. Yung pagtulong o yung
Pag may nakita kang kapatid na nangangailangan, hindi mo ba yan tutulungan? At kung sasabihin mo lang na patnubayan ka ng Diyos at wala kang ginawa, sabi ni James, anong pakinabang yan? Anong silbi ng pananampalatayang yan? At sabi niya sa verse 17, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya yung question ni James na sa verse 14a, anong pakinabang kung ganun ang gagawin mo? Walang pakinabang yan. Walang silbi ang pananampalatayang iyan. Sabi ni James. Kung paano ang konteksto ng mga Hudyo na hindi pwedeng hindi sila tumulong, ganun din ang sa pananampalataya. Hindi pwedeng pananampalataya lang na walang kalakip na gawa o hiwalay yung gawa. Kung hindi, sinasabi ni James, buo dapat yan, iisa yan, yung pananampalataya at yung gawa. Sabi niya, kaya nga sa Matthew chapter 7, verse 15 to 20, sabi dito, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. So ito yung mga false na propeta. Lumalapit sila sa inyo parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala nyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ang ubas sa puno ng mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi naman maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So ang context dito, paano nyo makita yung mga false prophet? Kung totoo ba sila o hindi. Sabi niya, makikita nyo sa kanilang mga gawa, sa kanilang mga bunga. Yun ang proof na kung totoong propeta ba yan. At ganun hinahaling tulad ni James, na kung nakaugnay ka sa Diyos, sinasabi mong Kristiyano ka, pero meron kang nakitang kapatid na nangangailangan, walang damit, walang makain, at wala kang ginawa sa sitwasyong iyon, hindi totoo yung pananampalatayang iyan. Dahil hindi yan nakitaan ng gawa. Kaya kung sinasabi mong meron kang pananampalataya, sabi ni James, gusto mong patunayan yan, i-prove mo sa gawa. Yung deeds mo, patunayan mo yan. Kaya walang Kristiyanong madamot. Di ba? Walang Kristiyanong hindi tumutulong dun sa mga nangangailangan na kapatid. At kahit sino, di ba? Hindi pwedeng yung Kristiyano sasabihin niya, patnubayan ka ng Diyos. Walang masama ho doon o kung ipapanalangin. Pero, sabi ni James, kung di mo tinulungan, mukhang hindi tunay ang pananampalataya mo. Kung meron kang kakayahan at hindi mo tinulungan, pinabayaan mo lang, mukhang hindi tunay ang iyong pananampalataya. Ang pagtulong ho, para sa ikabubuti nila, hindi sa ikasama. Minsan kasi akala natin tumutulong tayo, pero yun pala, napapasama lalo. Ginagamit sa bisyo or ayaw na magtrabaho, ay naasa na lang. So, hindi ko ganun yung pagtulong. Kaya nga, ang example ni James dito ay yung nangangailangan talaga na kapatid. Damit, makain, hirap talaga. Kaya sabi niya, kailangan, kung i-prove mo ang iyong pananampalataya, kailangan mong tulungan yan. Minsan, ang pagtulong kapag naroon tayo dun sa sitwasyon na iyon, ang iniisip natin yung mga wala natin. Hindi natin naisip kung anong meron natin para maitulong. Minsan, iniisip natin pag may nakita tayong hirap, pag yumaman lang ako,
tutulungan ko to. Ang problema, meron kang 1,000 pesos, may kapatid ka na nangangailangan, gutom, 50 pesos hindi mo mabigyan. So kung yumaman ka, siguradong hindi ka din tutulong. Yung nga maliit, ayaw mo ibigay. Pagka malaki pa kaya. So parang sa paglilingkod din, ang dami nating conditions bago maglingkod sa Panginoon. Minsan sinasabi natin, pag nakatapos yung anak ko, maglilingkod ako. Or pag retired na ako, maglilingkod ako. Pag nangyari yun, malamang hindi ka rin maglilingkod. Dahil kung anong meron ka ngayon, di mo nga ipinaglilingkod kahit konti lang. Pagkakaya malaki pa. Kaya matuto tayo na kung anong meron natin, yun ang itulong natin o ipaglingkod natin. Kaya makikita kung buhay o patay ang pananampalataya. Saan mo makikita ito? Dun sa pamamagitan ng gawa. Ang isang Kristiyano, hindi lang sa salita siya Kristiyano. Kundi kapag nandun ka na sa point ng actual na hinihingi yung bunga ng pananampalataya mo, hindi dapat ito pinag-iisipan ng 10 beses. Kung hindi, kusa itong lumalabas. Kasi yun yung nasa heart natin. Yung pananampalataya natin, may kalakip na gawa. Hindi yung sasabihin mo lang na, patnubayan ka, magbihis ka, magpakabusog ka. Wala namang actual na ginawa ang isang mananampalataya. Sabi ng Matthew 25, verse 34 to 40. Kaya't sasabihin ng hari sa kanyang nasa kanan niya, hali kayo, pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula ng likain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sagot ng mga matuwid. So ito yung mga righteous. O ito yung may mga tunay na may pananampalataya. Sabi nila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom? At aming pinakain o nauuhaw at aming pinainom? Kailan po naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y hubad aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit at nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Sabi ng Panginoon. So makita natin na yung pananampalataya ng mga matutuwid ay may kalakip na pagtulong sa nangangailangan. Ito yung pagpapakita na buhay yung iyong pananampalataya. So yan ho yung unang example ni James, yung pagtulong. Pangalawa, yung patungkol sa pagsasabi o pag-angkin na tayo ay mananampalataya. Sabi niya, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang gawa. Sabi ni James, sige, pakita mo kung pwede yan. Yung pananampalatayang walang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka sa Diyos ay iisa, di ba? Sabi niya. Mabuti naman. So mabuti yan kung sumasampalataya ka. Sinasabi mo na may pananampalataya ka. Ang demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. So makita natin dito kung gaano kaseryoso yung sinasabi ni James. Para ihaling tulad yung isang mananampalataya dun sa demonyo na nananampalataya din na may isang Diyos.
kung ito'y hindi nakita sa gawa, ay parang pagangkin din ni Satanas na merong isang Diyos. Sinasabi ni Santiago na, palataya ka, mabuti yan. Pero yung Diablo, ganun din. Alam ng Diablo kung ano yung kapangyarihan ng Diyos, kung sino ang Diyos, kung ano yung pagpaparusa ng Diyos. Kaya nga, sa Matthew 8, makita natin doon, di ba, yung may sinasapian ng Diablo, nung makakita si Jesus. Sabi niya, narito ka ba para pahirapan kami, kahit hindi pa panahon? So, alam nila kung ano yung paghatol ng Panginoon sa kanila. Pero hindi nakitaan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa kabila ng alam nila kung sino ang Diyos, wala silang pagsunod dun sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ni James na yung pananampalataya, kasama dyan ang gawa o yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kanina hinalimbawa niya yung pagtulong sa mga nangangailangan. And ngayon, hindi pwedeng wala kang gawin, wala kang itulong dun sa nangangailangan. Ang second, ni James, ay yung buong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung pananampalataya talaga. Sabi niya, di ba, pag tinanong mo, yung karamihan ng tao sa Pilipinas, alam na merong Diyos. Alam yung kapangyarihan ng Diyos at alam nila na ang Diyos ay lumikha ng langit at lupa. At kung tatanungin mo, naniniwala akong may Diyos. Pero kung titignan natin yung buhay nila, meron bang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Makita natin na wala. Pagsunod. Pero alam nila, parang si Satanas lang din, na alam niya na may isang Diyos, pero walang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi malayong sa mga churches ay may ganitong pananampalataya din, na walang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Matthew 7, verse 21 to 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, sino yung mga papasok? Ito yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Verse 22, sabi niya, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami? Imagine niyo yun. Nag-share to na salita ng Diyos. Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Kung gaano yung meron sila, pero walang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Nakakatakot to na pag gumarap ka sa Panginoon, hindi pala tunay yung pananampalataya mo. Patay pala yung pananampalataya mo. Hindi nagsasabi na dahil sa ating mga gawa ang ating kaligtasan, kundi yung ginawa lamang ng Panginoong Hesus sa krus, ang ating kaligtasan. Nung namatay ang Panginoon sa krus. At kung mananampalataya ka sa Panginoon, magkakamit ka ng kaligtasan. Pero yung pananampalatayang iyon, yun yung nag-uudyok sa atin na gawin ang kalooban ng Panginoon. Yun ang ginagawa ng banal na Espiritu sa atin. Merong pinupush tayo na sumunod dun sa kalooban ng Diyos. At yun, yung mga gawa, pag sumunod tayo, yun yung bunga ng pananampalataya natin. Kaya kung tunay yan, may kalakip ng bunga na makikita
sa ating mga pananampalataya. Hindi lang ng sinasabi natin o inaangkin natin na nananampalataya tayo. So, actual na pagtulong at lahat ng kalooban ng Panginoon, ninanais natin na sumunod sa Panginoon. Kaya ang pananampalataya ay merong kalakip na gawa. Isa siyang buo, hindi pwedeng magkahiwalay ito, sabi ni James. Ito yung binibigyang diin ni James na pinapakita niya na yung tunay na pananampalataya ay may kalakip na gawa. Ito yung ini-emphasize siya sa verse 18. Kaya nga meron tayong mga maririnig na mga testimony natin, di ba? Na yung buhay natin noon nang hindi tayo Kristyano, na kung anong klaseng buhay tayo. At ngayong Kristyano tayo, kung paano tayo binago ng Diyos sa tulong ng gabay ng banal na Espiritu. So yun yung, merong kwento yung ating mga buhay ng pagbabago ng Diyos sa atin. At yun yung nagpapakita nung gawa o yung mabuting bunga dahil dun sa pananampalataya natin sa Panginoon. Nawa, sa ating lahat ay kakitaan tayo ng merong pagsunod sa kalooban ng Diyos ng ating mga pananampalataya. Kaya nga, nung bago umakyat ang Panginoong Yesus, yung inabilin niya sa kanyang mga disciples, nagawin niyang alagad ang lahat ng bansa. Hindi lamang iparinig sa lahat ng tao, may kadugtong yon at sumunod sa kalooban ng Diyos. So hindi lang nalaman mo yung katotohanan, yung gospel, mayroong pagbabago sa mga bawat buhay natin na ginagawa ang Diyos sa atin. So yun ho yung pangalawang halimbawa ni James. Pangatlo, naglahad siya nung ebidensya sa Bible kung ano yung pananampalataya na may kalakip na gawa. Sabi niya sa verse 20, isa kang hangal. So, hindi ka ba satisfied dyan sa mga halimbawa na yan? Sabi niya, isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay tinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang gawa? Nangihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Dito'y makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. So merong pagsampalataya si Abraham sa Diyos. At dahil dito siya'y tinuring ng Diyos na matuwid. So dahil dun sa pagsampalataya ni Abraham, pananampalataya niya sa Diyos, pagtitiwala niya sa Diyos, itinuring siyang matuwid. Pero kung titignan mo yung loob ng pananampalataya niyang iyon, ano yung ginawa ni Abraham? Ang tagal niyang hinintay na magkaroon siya ng sariling anak. Dahil yung unang anak niya, hindi pilit yun hindi kalooban ng Panginoon yun, sa tao yun. At ito, yung tunay na anak niya, na matagal niyang hinintay, nung hiningi ng pagkakataon, na i-offer si Isaac, anong ginawa niya? Inisip ba niya ito ng maraming beses? Pumunta siya doon, handa siyang ihandog yung kanyang anak. Kaya pagpapakita iyon nung kanyang pananampalataya na may kalakip na gawa. Handa siyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ito yung isang example ni James. Kaya di ba masakit pag sinasabing sa isang Kristiyano na kunyari lang yan nagbabanal-banalan, kunyari lang yan na maka-Diyos. Di ba minsan may maririnig kayo mga ganon. At kung tatanungin mo, bakit nila nasasabi yung ganon? Ano yung kasagutan doon?
dahil hindi nakikita sa gawa yung kiniklaim niya ng pagkakristyano niya. Walang actual ng tulad ni Abraham nung hiningi ng pagkakataon kung prove ba yung pananampalataya mong yan. Kaya sabi niya sa verse 24, diyan ninyo makitang itunuring na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. So paglilinaw lang ho, yung pananampalataya lamang dito o yung by faith alone, ang ibig sabihin nito, hindi yung sinasabi ni Paul na by faith alone. Kundi, ang sinasabi lang ni James dito ay yung mga in-example niya sa taas ng pananampalatayang yan na walang kalakip na gawa. So, hindi siya contradict dun sa sinasabi ni Apostol Pablo dahil major doctrine ho yung sinasabi ni Apostol Paul. Dahil ang context dito, yung mga Hudyo, yung pagsunod nila dun sa kanilang mga rituals at yung pagsunod nila dun sa kautusan, sabi ni Paul, hindi yan ang makakapagligtas sa inyo, kundi yung ginawa ng Panginoong Yesus sa cross. At sa konteksto ni James, sinasabihan niya dito yung day-to-day na buhay ng isang mananampalataya o isang tumanggap sa Panginoong Yesus. Ano dapat ang kinakakitaan niya? So, malinaw ho yun na hindi dahil sa ating mga gawa, dahil lamang sa pananampalataya ang ating kaligtasan. Pero yung tunay na pananampalatayang iyon ay nakikitaan ng gawa, kalakip yung gawa o yung bunga yung manifestation ng ating pananampalataya. Kaya sinasabi ni James dito na, sige, you claim na mananampalataya ka, maganda yan. Pero teka muna, ano ba yung proof niyan? Kung totoo yung tunay na pananampalataya mong yan. Kaya nga, ang tanong niya, makakapagligtas ba yan, pananampalatayang iyan, kung walang kalakip na gawa? Ang sagot, hindi makakapagligtas yan. Dahil hindi tunay ang pananampalatayang iyan. Patay iyang pananampalatayang iyan. At nagbigay pa siya ng pangalawang example. So, Abraham, gusto nyo pa, ito pa ang example. Rahab. Gayon din naman si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya sa Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang siya'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y tinuring na matuwid. Si Rahab, hindi siya original na Hudyo, hindi siya Israelita. Pero nang mabalitaan niya, malaman niya, yung ginawa ng Panginoon sa mga Israelita, nung ilabas sila sa Egypto, natuyo yung dagat, at yung mga kings na kumakalaban sa kanila, natalo nila, nilipol nila. Kaya sabi ni Rahab, at alam ni Rahab na yung Diyos ng Israel, siya yung Diyos ng kalangitan at ng lupa. Sabi ni Rahab, kaya anong ginawa ni Rahab? Yung mga spy na nandun, itinago niya. Dahil naniniwala siya, nananampalataya sa Diyos. Alam niya kung sino ang Diyos, sino ang tunay na Diyos. Kaya ganun ang ginawa niya. So yung pananampalataya niya, nagresulta nung meron siyang gawa, deeds na ginawa dun sa mga espiya. Kaya pagpapakita ito ng pananampalataya, may kalakip na gawa. Kaya sa verse 26, sabi niya, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Kung walang bunga o gawa ang ating pananampalataya, ito'y patay o walang kabuluhan. Kaya bilang application, siya sa atin ho natin yung ating mga sarili. Anong pananampalatayang meron tayo? Meron ba tayong buhay na pananampalataya o patay na pananampalataya? At makita natin doon yung mga sinabi ni James, kung ano yung buhay at ano yung
patay na pananampalataya. Kaya hindi maaaring ang isang Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, na noon yung buhay niya nandun sa mesa, may hawak na baraha. Nung tanggapin niya ang Panginoong Yesus, ganun pa rin ang buhay. Mukhang kailangan nating siyasatin. Totoo ba? Buhay ba sa ganyan nagawa ang aking pananampalataya? Kung di, ang isang Kristiyano na tinanggap ang Panginoong Yesus, handa siyang sumunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. Day to day ng buhay, ninanais natin na sumunod sa Panginoon. Minsan nagkakamali tayo, pero hindi nagpapatuloy tayo dun sa pagkakamali. Kundi merong nagtitrigger sa atin na sumunod talaga sa Diyos. At yun yung gabay ng banal na Espiritu sa atin, nang tanggapin natin ang Panginoong Yesus. Kaya may mga kwento ang buhay natin kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Sabi nga nila, kung walang kwento, walang kwenta, di ba? So kung walang nakita ng mga changes or walang nakikita ng mga gawa natin, patay ang ating pananampalataya. Kaya mamuhay tayo ng buhay yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kakitaan tayo ng mga mabubuting gawa o yung bunga ng ating pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa pagpapaalala sa amin kung paano po kami mamuhay bilang isang anak ninyo, Panginoon. Tulungan niyo kami sa mga darating na araw ng may pagsunod sa inyong kalooban, Panginoon. Alam po namin na kayo lamang ang nagligtas sa amin, nahabag kayo sa amin, kaya ginawa niyo ang aming kaligtasan sa pamamagitan ng pagbuhos niyo ng dugo sa amin, Panginoon. Kaya nawa yung aming pananampalataya, kakitaan nawa ng tunay na buhay na pananampalataya, Panginoon, sa aming mga gawa, Lord. Tulungan niyo po kami na isabuhay ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. I once was lost in darkest night, and thought I knew the way. The sin, the promise, joy, and love had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to
Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Jesus is